Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Ito ang wow trending. USB na magpapatunay na si Ako Bicol Party List representatives nga ang nasa likod ng mga bilyones na insertion sa budget sa taong 2025. Hawak na ni Congressman Toby Tiangco. Sa pagdinig ng Joint Committee on Public Accounts, Public Works and Highways and Good Government and Public Accountability, sinubukan sana ni Congressman Toby Tiangco na ipakita sa hearing ang nilalaman ng nasabing USB, pero biglang sumabat si Congressman Garin. Natila ba sumisingit habang nagsasalita si Kong Toby Tiangco, at dahil nga nagkagulo na, agad naman na nag-motion to suspend ang mga miyembro ng committee. Dito nga ay kapansin-pansin ang mga tanong ng mga congressman sa mga resource person ay parang bata lang, walang kalatoy-latoy. Ayon pa kay Congressman Toby Tiangco na kung seryoso talaga tayo sa investigasyon na ito, bakit hindi natin ipatawag si Saldico? Dagdag pa ni Congressman Toby Tiangco na pati na rin si Mayor Magalong. Nang gumawa nga ng motion si Congressman Ungab na imbitahan si Mayor Magalong, hinarang ito ni Pastor Abante, ang pastor na mga debel. Kakapasok lang na balita, Saldico bumaba ang presyon. Pinayuhan raw na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., bumaba sa 90/60 ang blood pressure ni dating House Appropriation Chair Saldico. Dahilan kung bakit pinayuhan ito ng doktor na manatili sa Amerika para sa extensive check-up. That's confirmed. Hinatid niya yung anak niya sa Boston University, pero pinayuhan ng doktor na magpa-extensive check-up dahil bumaba ang BP niya sa 90/60. Dito nga ay galit na galit ang mga netizens sa pagharang ni Congressman Garin na ipatawag si Saldico sa hearing. Ayon pa sa kanilang komento na baka kung ipatawag si Saldico, mabunyag ang mga kasabwat niyang kongresista sa korupsyon, kaya ayaw ni Garin na imbitahan siya. Dapat itong si Garin na to, wala na dapat dyan. Kahit ano ng kontrobersyal na kinasasangkutan ito, nandyan pa rin, nag-iingay, nagmamagaling. Tingnan ang taong bayan sa Pilipinas, naghihirap pa rin ng husto. Ilang pangulo na ang nagdaan, mayroon itong kasangkutan sa isyu. Ayaw lubayan kung ano ang alam na. Bakit hinaharang ni Garin? Yan nga ang inaantay ng lahat na ipatawag si Saldico. Kung may kinalaman man si Grace po at inosente siya, then prove it. Buti nga sila dadaan sa hearing, samantalang si Digong na may edad na hindi man lang nabigyan ng opportunity na ipagtanggol ang sarili sa lahat ng bintang nila, kinidnap nila. Imbestigahan tong si Garin, anong relasyon o koneksyon nito kay Saldico? Bakit ayaw ipatawag ng mga yan para magkaalaman na? Mga mahilig kasi kayo manguha ng pondo ng bayan. Ngayon, ayaw niyong paimbestigahan ang mga sabi ni Inday na dalawa lang ang may hawak ng budget ng bansa, si Romualdez lang at si Saldico. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor.
Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I have invite. the floor. Mr. Chair, motion to suspend. Kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay, next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing, Hindi, sa next hearing? we have to discuss it. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay. Chair. All right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Di tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. I think Mr. Chair, point of order.
Yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated? Right. Thank you for your response. Congressman Chanco, please. No further questions. Thank you, Congressman Chanco. Next to interpolate is Chairman Joel Chua. You may proceed. Thank you, Mr. Chair. My question will be, I would like to address my question to our resource person, Engineer Henry Alcantara. May I know if he is